Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya, sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano, kasama ang mga kilala at mga batikang depensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tema, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang katoliko o sara ang hinungdan ug usaray rason tungod kay gitugod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Pagtitisa sa mga atake ng mga bulaang prophet para patibayan ang bawat katoliko upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Ang daming nag-react at nagtanong tungkol sa suhol, may tumanggap, mayroong naggaganon, nagkasala ba daw sila, mayroon naman dapat ganitong ginawa na lang, ganito. Okay, wala tayo kasing basihan kanina. Okay, biblical tayo po sa mga nakikinig ngayon. Suhol is suhol pa rin. Kahit sabihin mong ikaw binoto mo pa rin yan, binoto daw niya yan, tinanggap niya, binoto niya. Doon pa lang sa pagsuhol niya sa'yo, matakot ka na. Di ba? Ba't binoto mo? Sinuhulan ka na nga. Ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan yan. Ba't mo binoto? Ikaw mismo, ano mo, nagsuhol siya. So may problema na dun sa politician na yan na iboboto mo. Yung pa lang mismong pagbibigay na pagsusuhol sa'yo, makikita mo na ugali ng politician na yun. Ba't mo pa binoto? Dapat nga nasira na sa sa'yo. Kasi daw binoto naman nila, kaya kinuha, tinanggap mo yung suhol at saka binoto mo, di ibig sabihin, yung nanunuhol na yun, binoboto mo pa rin na manunuhol. Biblical tayo, Exodus nga bro, chapter, ang Diyos na nagsabi rito Exodo 23:6-8 bro, Jando, Tagalog, English muna. Ayan, Exodus. Chapter, English muna, King James Version, chapter 23, verse 6, 8. Pansinin niyo yan biblical po yan, hindi po tayo nagtuturo dito ng walang dokumento. Ito sabi dito, 6 and 8. Ang sabi, thou shalt not arrest the judgment of thy poor in his cause, and thou shalt take no gift, for the gift blindeth the wise, and perverted the words of the righteous. Ang lalim naman ito. Okay, so itagalogin natin para hindi MBB, Exodo 23:6-8. Okay, sabi dito, huwag ninyong pagkakaita ng katarungan ng mahihirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag daw tatanggap ng bro, Jando? Ng suhol. Diyos ang nagsabi niyan, biblical, sa lahat na nakikinig ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Lahat ng tinanggap nyo, pinambili nyo ng pagkain, galing sa suhol. At sasabihin nyo rin na binoto ko naman siya, tinanggap ko yung pera. Sabi daw ng isang bishop, tanggapin nyo. Yes bro, Junri.
Yung sa akin, Brother Angel, nakita ko lang sa harap ng bahay ko sa may pintuan. Sabay ganun. Ikaw, bahala ka dyan. Suhol pa rin yun. Ha? Ang dami nga nag-comment. O yan, i-comment nyo pa yan, kukontrahin nyo, salita ng Diyos. Huwag kang tatanggap na suhol. Saan mo mang gagamitin yan? Suhol pa rin. Ibinigay ko naman sa simbahan, binigay ko sa... suhol pa rin yun. Ba't kaya ang si kasi Bishop Villegas nung pa to noong 2016 sa panahon pa to ni Duterte, O, tanggapin nyo daw. narinig mo rin yun, di ba? Sabi ni si Bishop Villegas, kapag binigyan kayo ng politiko ng pera, tanggapin nyo. Suhol yun. Mali yun. Kasi suhol yun eh. So paano yan? Dito rin daw, si Sok daw dito. Ewan ko sino Sok. Bishop Villegas nga, so si Sok O, Villegas. yun. Eh, Bishop Villegas yan, Socrates. tanggapin nyo. Parang sinabi mong okay lang ang suhol. Ang reason ni ang reason ni Bishop, Bishop. Socrates Villegas doon, dahil nga daw yung binigay nila sa inyo naman yan eh. Pero wag niyong ibenta yung boto niyo. Tanggapin daw pero wag ibenta yung boto. Yun ang kaya nga dati yung sagot ko niyan dati, natanong din ako niyan. Ang sagot ko yung sagot ni Bishop na tanggapin daw. Wag lang ibenta ang boto. Ang Diyos, ang nagsabi, wag tatanggap ng suhol. Paano yan? Kaya nga, ang kasi diyan, Kailangan nila magtimbang, Bro Angel. Sino ba pakikinggan nila? Para sa akin opinion yan ni Bishop. Opinion. Opinion yan niya sa sarili niya na tanggapin. Pero kung tingnan talaga natin ang batas, bawal kahit ano pa ang ibigay, kahit sabon pa, bawal talaga yan. So kailangan ang obispo manindigan talaga kung ano ang tama. Batas ng Diyos. At batas ng Diyos, Bro Wendell. Ang dami talagang ng Brother Wendell, Brother Angel, ang dami talagang nakarinig doon. Kahit ako, nakarinig ako, sinabi ni Bishop yun. Kahit ako, nakarinig ako niyan. Sa media sinabi yun eh, sa media, hindi lang sa social media, sa media talaga. Sa PPCRV siya noon, kasi siya sa PPCRV noon, siya ang tawag yan, yung parang nag-manage ba? So pumunta siya sa PPCRB, tapos in-interview siya at yun ang sinabi niya. Kaya narinig ng buong bayan yun. Paano yan yung sinabi ng Diyos mo? Opinion niya yan. Pero kung ating tutuusin, pag-aralan nating mabuti, ang vote buying kahit pa bigas, kahit pa sabon, vote buying yan, itinuturing ng ating batas. Kaya isa sa mga kaso na isinampa ni Father Darwin sa isang politiko na nakaupo na ngayon ay kaugnay sa politiko na namimigay ng sabon na meron siyang pangalan. At lahat na nakikinig po ngayon, no, kayo nang bahalang gumawa ng excuse nyo. No? Kahit sinabi pa ni Bishop, kung ano man yan, so tandaan po natin, ang sinabi ng Diyos. Ako stricto ako sa ganyan. Pagdating sa ganon, kung ano yung sinabi ng Diyos, doon ako. Kasi pwedeng mag-opinion, sabi nga ni Bro Wendell, opinion. Ang dami nga yung bishop nga rito, sinabihan ko tungkol sa kahit daw sino pwede, nagtanong ako tungkol sa sacrilege. Bishop na yun o nagtanong tayo, kasi may alam tayong konti, o nagtanong ako sa sacrilege. Sabi niya, for me, sabi niya gano'n, American na yun. I will give whoever wants to take the communion. Sabi ba naman niya, hindi na siya magsasalita kung nag-confess man o hindi, o tama ba yon. Yung iba naman, mga bishop din, mayroon daw nga bishop hindi naniniwala sa impyerno. May mga bishop din, okay lang sa kanila ang okay lang sa kanila yung mga albularyo. Ngayon, ito si ating mahal na Bishop Sok Villegas, okay lang daw yon. Ngayon, tignan mo sa Biblia, okay ba yon? Sabi, wag kang tatanggap na suhol eh. Kahit sabihin mong hindi mo siya binoto, tumanggap ka pa rin na suhol. So sa lahat po nakikinig, may nagtanong dyan, narinig daw niya yon. O tapos yung iba naman, siguro maganda tanggapin ni boto. Ganun pa rin yun, isa suhol. Against the law of God, sabi dyan sa
last na bro, ulitin natin, baka hindi baka sabihin nila nagmamagaling tayo rito. Hindi, binabasa lang natin. Basa uli bro Jando para matahimik na yung mga nagko-comment. Sabi dito, huwag kayong tatanggap ng sohol sapagkat ang sohol ay bumubulag sa tao sa katwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. So hindi yan hindi yan bago. Lumang batas na yan noon pa. Diyos na nagsabi, si Yahweh nagsabi, Exodo pa, biruin mo. No? Biruin mo yan. Actually, next time, ano ko pa sa New Testament, pero wag na, yun pa lang. Galing sa Diyos mismo yan at word for word, suhol. Tapos sasabihin mo, sige, tumanggap ka, tapos ganito gawin mo. Tumanggap ka rin. Sabi ng Diyos nga, wag kang tatanggap eh. O ngayon, nasa atin na lang yung paano yung interpret niya. No? Nakakatakot ang mag-interpret ng sarili ang salita ng Diyos. There's always tinatawag na sense of the scriptures. May literal. Meron naman symbolical. But there is always a literal. Yan, literal yan. Wag. Pag sinabing wag, wag. Wag matigas po ang ulo ha. Delikado kaligtasan natin dyan. Yun po bro Jando. Okay na yun. At ako interested sumagot. Ito ay tanong ni Victoria. Hindi pala. Kay Ver Official. Ver Official. Sabi ni Ver Official dito, Bro Jando, good evening. Noong hindi pa nalalang ang langit at ang lupa, nasaan ang Diyos? Nabasa ko lang sa post ng isang protestante. Sabi, fallacy ang tanong. Sabi niya, hindi. Okay, yung tanong niya ay hindi fallacy. Dahil tanong lang naman yon. Wala namang pandaraya sa naturang tanong. Pero kung ang paraan ng pagsagot diyan ay sa paraang kakontra ng ng sinasabi ng Biblia, ang tawag naman diyan is fallacy of context to me. Kung binabaluktot yung nakasulat sa Biblia. Halimbawa ganito. Okay, so nasaan ba ang Diyos bago niya nilalang ang langit at ang lupa? Nasaan ba siya? Ang sagot diyan, siya lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Ngayon, merong findings na ginagawa ang dating daan sa ganyang uri ng tanong. Actually, isa yan sa mga tanong na kanilang paboritong balik-balikin at sila rin yung una nag-imbento ng tanong na yan. At kanila yung para bang ibinibigay nila sa tao na kanilang iniibitahan sa kanilang Bible exposition. Sabihin nila ngayon, itanong mo ito. Hindi ka ba takas? Saan kaya ang Diyos bago nilang ang langit ang lupa? Tanong mo yan. Yung tao naman, tatanong naman yung tao, Brother Eli, tanong ko po, nasaan po ba ang Diyos bago lalangin ang langit at ang lupa? Ba't nila natatanong yan? Kasi mayroong mga manggagawa o mga member ng MCGI ibinibigay ang tanong na yan para ipatanong kay Brother Eli. At ang sagot ni Eli Soriano dyan ay isang napakalaking palpak. Palpak. Bakit kung sabi palpak? Dahil mali ang unawa niya. Ating basahin kaya ang naturang talata gamit ang salita ng Diyos translation. Ano sabi dito? Tingnan nyo ha. Noong una pa nilikha na ako ng Panginoon bago niya likhain ang langit. Ang lahat. Ito, ang nagsasalita dito ay yung karunungan. Verse 12, ako ang karunungan at alam ko kung paano unawain ang tama at mali. Alam ko rin kung paano magpasya ng tama. So, nagsasalita rito ay ang karunungan. Anong sabi niya? Nilikha na niya ako noong una pa man. Naroon na ako nang wala pa ang mundo. Ang mga dagat, mga bukal, mga bundok, mga burol, mga bukid, at kahit pa ang mga alikabok. Naroon na ako nang likhain niya ang langit. Maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. Naroon din ako nang likhain niya ang mga ulap. Nang palabasin niya ang tubig sa mga bukal mula sa kailaliman. Nang ilagay niya ang hangganan ng mga dagat upang hindi ito umapaw. At nang ilagay niya ang mga pundasyon ng mundo. Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon. Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman ako masaya sa piling niya. Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. Ano daw? Natutuwa ako sa mundong nilikha niya
ano itong mundong nilikha kung babasahin sa King James Version. Sa King James Version, ito pagkakasabi dyan, no, sa verse 31, rejoicing in the habitable part of His earth, and my delights were the sons of men. Sabi ni Eli Soriano dyan, yung His earth daw, may sariling lupa ang Diyos bago palalangin ng langit at ang lupa. Mali yun. Mali yun. Yan palang ibig sabihin ng His earth, pagmamayari niya. Hindi sariling lupa niya na kung saan nandun siya nakatira at hindi yan ang mundo natin. Bakit? Yang His earth na tinutukoy para sa talatang yan, yan pala ang mundong tinitirhan natin. Balikan natin yung sinasabi dito. Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. O, ating basahin sa ibang version ng Biblia ito. Anong pagkakasabi? I was pleased with His world and pleased with its people. So ito palang His earth na tinutukoy sa Proverbs 8:31, meron palang mga tao dito. Merong mga tao. Ngayon, kung tama ang paliwanag ni Eli Soriano, doon ba sa sinasabi niyang His earth, His earth, sinasabi ni Soriano ba na His earth, may sariling lupa daw? Ang tanong, may mga tao bang nilagay doon? Ha? Kasi ang paliwanag niya dyan, ating balikan sa sa ang dating Biblia, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa at ang aking kaaliwan sa mga anak ng mga tao. Kung yang tinatahanang lupa na tinutukoy sa 8:31 ay tumutukoy sa mundong tinitirahan ng Diyos, hindi pa niya nilalang ang langit at ang lupa. Bakit sinasabi may mga tao doon? Oh. Saan ba galing ang tao? Hindi ba ang tao nilikha mula sa alabok ng lupa? Ang tanong kasi, nasaan ang Diyos bago palalangin ang langit at ang lupa? Sa madaling salita, wala pang mga tao nun. Ay paliwanag ni Eli Soriano, yan palang nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa sa King James Version, rejoicing in the habitable part of His earth. Nalilitaw niya na yan yung tinatahan ng lupa ng Panginoon bago palalangin ang langit at ang lupa, bago palalangin. Kung ganun, bakit sinasabi na may mga tao dyan? I was pleased with His world and pleased with its people. Magandang balita Biblia. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos dahil sa sangkatauhan. Ligaya ko ay nalubos. Sa ang salita ng Diyos, anong sabi? Natutuwa ako sa mundong nilikha niya at sa mga taong inilagay niya dito. So yung sinasabing His earth o tinatahan ng lupa ng Panginoon, yun ay may mga taong inilagay doon. Ang tanong, kung tamang paliwanag ni Eli Soriano, sinong ang dating daan member ang magpapatunay sa akin na bago pa nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, may mga tao na kung saan nakatira doon sa kanyang habitable part of His earth. Diba? So, yung kanilang tanong na nasaan ba ang Diyos bago likhain ang langit at ang lupa, hindi po yun fallacy. Hindi yun fallacy. Magiging fallacy lang kapag sinagot yun gamit ang fallacy of contextomy, kung saan binabago ang konteksto ng talata. Porque may nakalagay na His earth, papalagay nila, ayon ang tinatahan ng lupa ng Panginoon bago pa likhain ng langit at ang lupa. Paano yan? May mga tao doon. O diba? Yes, Brother Angel. Idadagdag natin dyan, no? Doon kasi talaga malaking pagkakamali kapag wala nagpaliwanag sa kanya, walang proper theology to have a proper interpretations of the Bible. Hindi niya alam ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya bound for space and matters and everything. Hindi mo siya bibigyan ng place. Siya ang ginawa niya, nilagyan niya ng place. Dito siya sa earth niya. Walang gano'n. So, ang turo ng simbahan, pag ang Diyos ang pinag-uusapan, lalo na yung una, Espiritu siya, you cannot even ask, sabi ng simbahan dyan, you cannot even ask where, when. Wala siyang gano'n. Wala siyang where, when, no? So,
walang gano'n na dapat tanong sa Diyos dahil espiritu siya at wala siyang hangganan, walang pinagmulan, walang katapusan, lalong-lalo na wala siyang space. So hindi natin puwedeng saan ba, saan, yung word na saan where hindi tutugma daw pagdating sa Diyos na espiritu. Yun Bro Jando, kaya di natin puwedeng masagot yan talaga dahil hindi siya bound in time and space. Kaya sabi ko kanina, ang sagot sa tanong na yan, Diyos lang ang nakakaalam kung nasaan siya nakatira bago palikain ng langit at ang lupa. Pero yung sagot ng ang dating daan, palpak pa rin. Palpak pa rin. Magandang gawa ng ano yan, ng post yan para muling mag-react si Larry Silva. Okay, ito naman tayo ngayon.